Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin matapos malaglag ang defending champ na Boston Celtics sa playoffs, tuluyan na nga silang makakapag-focus sa gagawing bagong plano sa off-season. And since merong bagong namamahala ang Boston, expected ninyo na malaki ang mangyayaring pagbabago. Sa katunayan, base sa balita ng isang insider, susubukan nga ng front office magbawas ng bayarin. Kung inyo ngang matatandaan, maraming ang contract extension ang ibinigay ng Celtics sa kanilang mga players nitong off-season, which is hindi na-afford ngayon ng prangkisa. Kaya upang mabawasan ang bayarin, plano nga nilang magtanggal o mag-trade ng ilan sa mga key player. Kabilang dyan ay sina Kristaps Porzingis at si Jrue Holiday upang magkaroon sila ng cap space para makagawa ng ilang mga pagbabago para mapalakas ang team. Expected na hindi pa makakabalik si Jason Tatum sa lineup next season, kaya kailangan talaga nilang ng sapat na cap space para makakuha ng mga bagong manlalaro. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, since malala ang injury ni Kyrie Irving sa kanyang tuhod, inaasahan hindi ito makakapaglaro sa unang mga buwan next season. Kaya kakailanganin talaga ng Dallas Mavericks gumawa ng move para makakuha ng bagong point guard na tutulong kina Anthony Davis at Klay Thompson sa sunod nilang kampanya. At base sa balita, posibleng gamitin nila ditong offer si Daniel Gafford upang makakuha lang sila ng mga bagong primary ball handler at playmaker. Dahil sa paglabas ng ganitong balita, isinuggest ng ilang mga analyst mas mabuti kung makikipagnegosasyon ulit ang Lakers sa Dallas para makuha si Gafford gamit syempre sina Gabe Vincent at Shake Milton. Alam naman nga ninyo, willing ang Lakers na i-trade ang dalawang ito basta't makakuha ng sentro. Sakto ngang available si Daniel Gafford sa trade. Magpapalitan na naman nga ang Lakers at Mavericks ng mga players upang masolusyonan ang kani-kanilang mga problema. Sa kabilang banda, kahit man may pagkakataon ng Milwaukee Bucks na gumawa ng mga bagong plano sa off-season, nakatenga pa rin naman ang kanilang team since as of now, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa lineup. Wala pa rin naman silang ideya kung pipilitin pa rin nalang maging contender next season o kung hindi naman magsimula ng mag-rebuild. Sa ngayon, nananatiling questionable ang future ni Giannis Antetokounmpo. Sa lineup na siyang rason bakit wala pa silang nabubuo ni isa mang plano. Pero hindi rin naman magtatagal, masusolusyonan nila ito dahil ayon sa balita, nakakausapin nga daw ng front office ng Milwaukee ang kampo ni Giannis para linawin kung gugustuhin nitong manatili o kung tuluyang magre-request ng trade upang makalipat siya ng ibang koponan na kanyang sunod na paglalaroan. At upang makapaghanda ang Milwaukee, posibleng mag-rebuild na lamang ang kanilang team sa susunod na season upang makapagpahinga at syempre makakuha ng mga legitimate asset na kanilang bubuuhin sa bagong lineup.